actually, naka-schedule na yung flight namin papuntang Agusan nitong susunod na linggo. May 16 to be exact. At mangyayari ang refresher courses ng mga technical officials sa May 19 hanggang May 20. Doon ay ire-review ang mga technical officials, mga referees, mga umpires para sa kanilang magiging tungkulin sa isang linggong paligsahan. Ang opening ceremonies ay gaganapin sa May 24. May 24. At ang mga laro ay meron nang mag-umpisa ng May 23 at magtatapos ng May 30. Ang awarding at closing ay gaganapin sa May 31. So, puspusan, naka-identify na rin natin ang mga technical officials natin na mayroong 51 na technical officials natin at pinaghahanda na natin sila physically, mentally para sa bakbakan sa Agusan del Sur. Ito nga lang, ang medyo natin ay itong panahon na medyo mainit. Pero sa Agusan, pagdating ng palarong pambansa, yung venue ng apat na venues ng basketball ay napakahusay, napakaganda. Dalawa doon ang air-conditioned na gymnasium para sa secondary boys at saka sa elementary boys. Yung secondary girls, gym naman, kaya nga lang, hindi aircon, kundi aircon pa rin dahil yung uso-uso ngayon na malaking fan. And then yung 3x3, ganun din, maganapin sa covered court ng isang eskwelahan. So we are excited and we are preparing for the Palarong Pambansa 2026 Bong Bolivar. Yes, sir. Sir, pag sinabing basketball, ilang kategorya ang nasa ilalim ng inyong pamumuno dyan sa Palarong Pambansa sa darating na itong event, sir? Apat na kategory, Bong Bolivar. Una, secondary boys. And then, pangalawa, secondary girls. And then, pangatlo, elementary boys. At yung pang-apat, yung uso-uso ngayon, 3x3. Secondary boys and girls. Kaya, apat na playing venues yung ating pinahanda na paggaganapan nitong basketball competition. Yes, sir. Sir, usually, gaano katagal itong sports event na basketball sa ganitong Palarong Pambansa? Ay, usually, kami yung pinakahuli na matatapos. Kaya nga itong darating na palaro ay magkakaroon kami ng advance game sa May 23 dahil nadagdagan tayo ng region na Bong Bolivar. Humiwalay na kasi ang Negros Island region doon sa Western Visayas. Kaya dumami yung team, kaya dumami yung laro, kaya kinakailangan na magkaroon ng advance games. And then sa 25, 26, 27 ay loaded yung ating schedule. 8 games sa isang araw. Kaya mag-umpisa kami ng 8 o'clock, baka matatapos kami ng alas 9 ng gabi. Yes, sir. And then pag matapos yung elimination, ay gagaan naman na papasok sa quarterfinals, semifinals, and then sa finals. At yung finals ng basketball, parang yun kasi yung highlights sa Palarong Pambansa, Bong Bolivar, kasi yun yung, alam naman natin, yun yung pinakapaborito ng ating mga kababayan. Kaya sigurado tayong yung bago nilang air-conditioned gym ay mapupuno ng manunood sa championship game. Yes, sir. Sir, anong nakikita natin bago sa Palarong Pambansa 2026, sa Palarong Pambansa 2025 sa basketball na sporting event? Ang bago siguro ay ito, parang first time ko na magkakaroon ng dalawang air-conditioned na gymnasium na gagamitin. And then yun, dumami ang
ang team sa secondary boys at saka secondary girls at pati na yung elementary boys. Dumami yung kupunan na maglalaro kaya medyo hahaba yung ating schedule. Yes. And then yung isang kakaiba is yun lang, yung tatlong venue medyo magkakalayo. Medyo magkakalayo. Kasi doon sa Agusan, hindi lang yung playing venue ang medyo may malayo, pati yung mga billeting schools. Although, doon sa sentro, doon sa Capitol compound, ay 14 yata na laro ang lalaroin doon. Kaya iilan lang yung mga teams na lalaruin sa medyo may kalayuan ng konti.